Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved ko, Peter Bauer, Joey Mancera. At tayo po muna ay magkasa pong dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo upang tayo patuloy na patnubayan, gabayan ng ating dakilang Diyos sa buhay. Amen. Opo, dakilang mapagpalang ang banal sa langit, sa makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuka ng mga biyaya sa pangunandalangin ng taong nilangisan. Aming minamahal ginagalang Pastor Evangelista, Wilder Meden, the Papa of God. Minsan pa kaming nagpupunang kapasalamat sa bawat yugto na aming panagawa, pinagpalit ng isan sa iyong patuloy na pagkilos sa aming kalagitnaan. Patuloy ka na sa amin sa tutuwi na, O Diyos. Subalit bago po yan, minsan pa kami buong pagpapakumbaba. Himingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang pagkukulang, pagkakasala, pagsalan sa sama na kalooban. Patawarin mong bawat sa amin, O Diyos, hallelujah. At sa bahaging ito na pagdadala ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, na tunay sa ganang akin, wala po akong magagawa, mahala pa ng Jesus. Ikaw po ang magdaga ng mga tamang salita sa aking bibig. Daluyan spiritual para siyempre kamanaan na maintindihan ng aming miniibig, ng mga baguhan, mga bisita, mga dating, baga sa aming beloved Wolfcast viewers, sa aming samot panalangin, sa makapangyarang pangalan ng Jesus at aming pinagkakaisang sinasaway ang lahat ng hadlang ng kaaway, damas of hinders at damas ng belief cast out from us, and bind the power of darkness and anoint the O Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Purihin po ating pinakamamahal na Panginoon Kristo at aking muna pinakaabot ang pinakamataas na pagpupuri, pagwalhati, pagdakali, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo na pinagbubuklan ng mga biyaya, and we give the more honor and respect to our dearly beloved honorable parents in the Lord. And we always treasure, remember the blessed memories and teaching and preaching of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Will Almeida, the end-time problem of God, beloved Honorable Son Pastor Leonis Almeida, beloved Mama dear, greetings and respect to all the beloved children in the Almeida family here in the Philippines, as well as in the USA and in Canada, as well as ating mga iniibig na makapamanggaw, mga kapatiran, sa lahat ng ating mga iniibig na mga bisita dito ngayon, beloved Wolfcast viewers throughout the world, a pleasant evening and welcome to the royal family of God. Amen. Pastor, praise the Lord. Beloved sons of God, our loving God, our dearest Father in heaven, the name of dearest Jesus Christ, leaving His holy throne, and His main purpose is to seek and to save that which was lost. Ang ating dakilan sa buhay, mga inibig ko, ang ating Ama sa langit na nagkatawang tao sa Yesu Kristo, iniwan kanyang magarang trono ng kanyang tanging layunin ay hanapin at iligtas ang mga nawawala. Kaya kung ating mababasa dito po sa from the Gospel of St. Luke, chapter 19, verse 10, and Gospel of St. Matthew, chapter 9, verse 35, kanila man po. The Gospel according to St. Luke, chapter 19, verse 10. For the Son of Man is come to seek and to save which was lost. From the Gospel of St. Matthew, chapter 9, verse 35, and Jesus went about all the cities and villages, teaching in their synagogues and preaching the gospel of the kingdom and healing every sickness and every disease among the people. God bless you, Pastor Tagalog. Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nawala. Dito po mamahal sa Mateo Kapitulo 9, ang talata ay 35. At nililibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at mga nayon na nagtuturo sa mga sinaguga nila at ipinangangaral ang ebanghelyo ng kaharian at pinagagaling ang sari-saring sakit at ang sari-saring karamdaman. Amen. Praise the Lord. Purihin natin dakilan sa buhay. God bless you, mga kapatid, and God bless His word. Beloved sons of God, we are the most precious created by a loving God. Tayo po ang magandang nilalang ng ating dakilang Diyos na buhay. Tayo po ay mahalagang tunay at pinakamamahal ng ating mahal na Panginoon. Kung ating iisipin, mga inibig ko, tayo'y mula sa lusak ng kasalanan, mga inibig. Tayo binigyan pansin ng ating dakilang sa buhay. Iniwan ng dakilang Diyos ang ating Ama sa langit na katawan tao bilang sa Yesu Kristo, mga iniibig ko, ng kanyang tanging layunin ay hanapin at iligtas ang mga nawawala, mga inibig ko. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Ganyan tayo iniibig ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Kaya nga during His earthly ministry, mga iniibig ko, ang dakilang Diyos, mga iniibig sa ating nabasa kanina, na nililibot ng ating mahal na Panginoon, ang mga bayan, ang mga nayon, mga inibig ko, upang ipangaral ang banal na salita ng Diyos, mga inibig ko, at upang magpagaling ng mga sari-saring karamdaman. Yan ang ginagawa ng ating pinakamamahal po. Nagkukrusada, soul winning, mga inibig ko. So nung una pa man, nagsusoul winning ng ating mahal noon, mga inibig ko, and modesty aside, mga inibig ko, since time immemorial, ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, beloved San Pastor Almeida, beloved Siri, mga inibig ko, ay nandoon na. Nagsusoul winning na, mga inibig ko, hinahanap yung mga nangawala upang mailigtas din. Katulad dati ng mga nauna, dati nakaatang tayo sa kapahamakan, subalit dahil sa ginamit ng ating malapanon, ating dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Almeida, preaching the Word of God with power and anointing, tayo lahat ang nandito ngayon ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamahal na panahon. At magsabing, praise the Lord! Kaya there are so many ways of winning soul, mga inibig ko. Sa panahon natin malapon naglalakad, nililibot ang mga sinagoga, mga bayan, mga inibig ko. Sa ating panahon ngayon, maalala ko ating minamahal ginagalang na pastor, mga inibig ko, pagkatapos ng mahabang pagpupuri, mga inibig ko, at nag-aayuno, saka lalabas, mga inibig ko, humahayo, nagsusoul winning, mga inibig. Hinahanap yung mga tao na nangawala na upang karoon din ng kaligtasan, mga inibig ko. Meron pang time na yung mga kabataan na naglalaro ng basketball, pansamantalang kinausap natin mga pastor, pinatigil pansandali at nakinig ng banal salita ng Diyos, mga inibig ko, pinatanggap yung mga naglalaro at tuwang-tuwa na may mga kabataan pagkatapos nila mapakinggan ang banal salita ng ating malapanon na mula sa propeta ng ating Diyos sa buhay. Everybody, praise the Lord! Kaya maraming paraan, mga inibig ko, sa TV Crusade, Radio Crusade, mga inibig, sa ating mga ginagawa na house to house, pag tayo nakasakay ng mga buses, mga inibig ko, sa mga LRT, ang mga kapatiran hindi mapigilan na ipahayag ang dakilang kapangyarihan ng mga lapanon upang yung mga taong nangawawala ay magkaroon din ng kaligtasan na nagmumula sa ating pinakamamahal na panahon. Nagpapatuloy yan, mga inibig ko. Talaga grabing signs and wonders and miracles ang ating nakita na tunghayan, mga inibig ko. Kaya nga nung last Monday, nandito kami, mga inibig ko, celebration ng Thanksgiving ng soul winning at talaga naman pong maraming mga bisita, mga tumanggap, isang himala, yung naka-wheelchair dito, mga inibig ko, dahil meron siyang sakit na kidney trouble, namamaga ang kanyang hindi na makalakad. Isipin mo, panbaptism, mga inibig, sa kabagan ng malapanon sa punta ng mga pastor, nakita namin, naglalakad na. Pinalakad natin pinakamamalapanon. Everybody, praise the Lord! Napakarami, ating Brother Joey, napakinggan natin, mga inibig ko. Doon sa lugar siya ng Dubai, doon siya nakakilala sa ating mahal na Panginoon, doon siya nahanap ng ating mahal na iniligtas. Magpapakamatay dahil sa depression, anxiety, mga inibig ko. Subalit, doon ay natagpuan niya ang banal na presensya sa ating mahal na Panginoon. Pinagpala at ngayon, kapiling natin, ginagamit na bilang mga awit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga inibig ko, ang ating dakilang Diyos ng buhay, isa tayo sa pinakamahalagang bagay na nilalang ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, mga inibig ko, tayo ng mga nauna na pinagpala ng ating mahal na Panginoon, ibahagi natin ang kabutihan ng Diyos upang ang mga tao rin na makalapit na magkaroon din sila ng kaligtasan. Subalit ang mga tao ay talagang pag walang Espiritu ng Diyos ay talaga nandoon ang kahinaan, ang paggawa ng kasamaan, mga inibig ko. Kaya nga mismo ating mahal na Panginoon, God repented. Nagsisi ang mahal na Panginoon kung bakit niya nilalang ang mundong ito. Kaya pakibabasa nga po sa Genesis chapter 6, verses 5 up to 7. From the book of Genesis, chapter 6, verse 5 up to 7. And God saw the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was evil continually. And it repented the Lord that he had made man on the earth, and it grieved him at his heart. And the Lord said, I will destroy man whom I have created from the face of the earth, and both man and beast and the creeping thing and fowls of the air, for it repented me that I have made them. God bless you po.
Dito po sa aklat ng Genesis, Kapitulo 6, ang talatay 5 hanggang 7. At nakita ng Panginoon na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa, at ang buong haka ng mga pag-iisip ng kanyang puso ay pawang masama lamang na parati. At nagsisi ang Panginoon na kanyang nilalang ang tao sa lupa at nalumbay sa kanyang puso. At sinabi ng Panginoon, lilipunin ko ang tao na aking nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at gayon din ang hayop at ang mga umuusad at ang mga ibon sa himpapawid, sapagkat pinagsisisihan ko na aking nilalang sila. Amen. Purihin ang ating pinakamalapang kapatid. Praise the Lord. So nakita ng ating mabait na Diyos ng buhay na mabigat ang kasamaan ng tao sa lupa at masama na lagi ang pag-iisip, maging ang mga puso, palagi hanggang sa ating panahon ngayon, may inibig ko. Kahit ang Panginoon ay nalumbay, nalungkot at nagsisi na kanyang nilalang ang lupa. Kaya sabi niya, kahit lilipunin ko ang lahat ng nilalang sa ibabaw ng lupa, ang tao at ang mga hayop, sapagkat pinagsisihan ko na sila ay aking nilalang. Ang mga panahon na yun, mga inibig ko, there were only 8 souls were saved. Ang pamilya lamang ni Noah, mga inibig ko. Si Noah nangaral for 120 long years. So, balit walang nakinig, mga inibig ko. Kaya, pinagawa siya ng mahalapan ng arka, mga inibig ko. Doon, pinasok na lang lahat ng mga klaseng hayop, pair by pair, mga inibig ko. At dumating ang panahon, mga inibig ko, biglang umulan. At doon, bumahana ng malaking pagkabaha ang mundo. At yung mga tao, mga inibig ko, kumakatok doon sa arka. Pero sabi niya, wala na akong magagawa, pinilitan ng Diyos ang arka. Kaya dito makikita natin, mga inibig ko, na 8 kaluluwa lamang sapagkat si Noah ay nakasumpong ng biyaya sa mata ng ating malapunan. Sapagkat siya'y lumakad na matuwid, isinagawa ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. At yan ay nakita rin sa ating daily beloved and overperson the Lord, ating minamahal, ginagara na pastor. Na kung saan sa kanyang pangangaral, mga inibig ko, andun ang mga pagsasakripisyo, panalalangin, pag-aayuno, mga inibig ko. Hindi umatras kahit anong mga pagsubok ang kanilang kinaharap. At tayo, we are the fruit of their labors. Tayo po ang naging bunga ng kanila pong pagpapagal, pagsasakripisyo, upang tayo lahat na nangawala dati ay mailapit sa ating pinakamamalapang upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Kaya yung ating pananampalataya, yung ating kaligtasan na nasa atin, panghawakan po natin yan hanggang sa nalapit na pagbabalik ng ating malapunan. Sapagkat kung ating iisipin, ano bang dati nating kalalagayan nung wala tayo sa gawain ng ating malapunan, sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, tayo po hiwalay. Hindi tayo kabilang sa bansang Israel, hindi tayo kabilang sa mahal na Panginoon manibig ko, sapagkat tayo po, mga inibig ko, ay walang kapag-asa, bagamat meron tayong Diyos na nakikita. Ano po ang sabi dito sa Ephesians chapter 2, verses 12 up to 13? Kaya lamang po. From the book of the Ephesians, chapter 2, verse 12 and 13. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. But now in Christ Jesus, ye who sometimes were far off are made nigh by the blood of Christ. God bless you po. Mga taga-Efeso Kapitulo 2, versikulo 12 at 13. Na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel, at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipa ng pangako na walang pag-asa at walang Diyos sa salibutan. Dapat ngayon kay Kristo Jesus, kayo na noong panahon ay nalalayo, ay inilapit sa dugo ni Kristo. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal. Palakpakan mo natin dakilang Diyos sa buhay. Yung buhay na palakpak para sa pinakamamahal na panahon, at magsabing, praise the Lord! So ito po ang ating kalalagayan dati, mga inibig ko. Nang tayo po'y wala pa sa panalagawain ng ating pinakamamahal, tayo hiwalay. Bagamat meron tayong Diyos na nakikita, sinasamba natin, akala yun yung totoong Diyos na dala ng Roma at Espanya, may inibig ko. Akala natin yun yung Diyos na totoo, pero ito po ay walang kabuluhan. Nasabi ng Biblia sa Revelation chapter 9, verse 20, ito po ay pagsamba sa devil, sa demonyo, mga inibig ko. Kaya tayo po ay alipin ng kasalanan, alipin tayo ng karamdaman, mga kahirapan, mga inibig ko, sapagkat tayo po bilanggo
sa kasamaan, mga inibig ko, ng gawa ng dyablo na sa ating sinasamba ng mga rebulto, mga inibig ko. Kaya nga tayo pinagpala sapagkat namurat at ating mga puso't kaisipan. Ginamit ang ating dearly beloved honorable pastor, Evangelist Joel Almeida, mga inibig ko, namurat tayo sa katotohanan, mga inibig ko. Kaya tayo ngayon, na nandito, na nahanap na ating malapanot, iniligtas, panghawakan po natin yung ating kaligtasan, mga inibig ko, sapagkat sa mga napakinggan natin mga patutuo kanina, talaga naman pong sila nakaatang sa kapahamakan. Lahat tayo dati. So bakit tayo nilingap ng ating pinakamamalapanon? Kanyang-kanyang layunin, mga inibig ko, na tayo po ay kanyang hinanap upang iligtas at magmana ng buhay na walang hanggang, mga inibig ko. Lahat, mga inibig ko, ang dakilang Diyos ay sadyang mabait. Siya ay nagkatawang tao. Tayo kanyang tinubos ng kanyang precious blood. Ang sabi nga na banal na kasulatan, mga inibig ko, who gave Himself for us that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar zealous of good works. Kaya sa mamamagitan ng makapangyarihang dugo ng Diyos at tumigil sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon tayo ng kaligtasan, mga inibig ko. Kaya yung pagkakahanap sa atin ng malapanon upang tayo iligtas, ingatan po natin na mainam yan. Huwag natin pababayaan sapagkat may warning ang ating Panginoon na sabi dito sa Joshua chapter 24 verse 20, if you forsake the Lord and serve strange gods, then He will turn and do you hurt and consume you after that He hath done you good. Kung inyong pabayaan ng Panginoon at maglingkod sa ibang mga Diyos, ay hihiwalay nga siya at gagawin kayo ng kasamaan at lilipulin kayo pagkatapos sa kanyang magawang kayo ng mabuti. So hindi na iisipin ng Diyos yung mabuti niyang ginawa sa atin, mga inibig ko, yung mabuti mong ginawa. Kung ikaw tumalikod, hihiwalay ka, nagpabaya ka, mga inibig ko. Pinabayaan mo na yung pagkakahanap sa atin, yung pagkagaligtas sa ating malapanon. Kaya nga dito hindi nagkulang sa ating dearly beloved, honorable person, the beloved children, the family, na lagi tayong tinuturuan, pinangangaralan, pinaalalahanan sa tutuwina na huwag tayong maglikat sa ating pagsunod sa banal na kalooban ng ating pinakamamahal na panahon. Ngayon, ano ay pinagagawa ng ating dakilang Diyos sa buhay na dapat gawin na tatantaw sa ibang parang ng mundo, maging sa mga ilang Kristiyano na urong-sulong pa sa paglilingkod sa ating dakilang sa buhay. Nang sabi dito, sa banal na kasulatan, John chapter 14 verses 1 up to 3 and Acts chapter 3 verse 19. Kaya lamang po. Amen. Praise the Lord. From the Gospel of St. John chapter 14 verse 1 up to 3. Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. From the book of Acts chapter 3, verse 19. Repent ye therefore, that be converted, that your sins may be blotted out, when the times of refreshing shall come from the presence of the Lord. Amen. God bless you po sa Tagalog. Dito po sa Aklat ng Juan, Kapitulo 14, ang talatay 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Dito po sa Aklat ng Mga Gawa, Kapitulo 3, ang talata po ay 19. Kaya nga magsisi kayo at magbalik loob upang mangapawi ang inyong mga kasalanan, upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahan mula sa harapan ng Panginoon. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. So ito po ang pinagagawa ng ating dakilang sa buhay na dapat gawin ng lahat ng tao sa iba't ibang panig ng mundo, maging sa mga ilang Kristiyano na urong-sulong pa sa pagiling sa mga Panginoon, upang yung paghanap, pagligtas sa mga Panginoon, hindi mabawalang halaga. Ang sabi dito, mangagsisi kayo at mangagbalik loob. At upang mga pawin yung makasalanan.
Kung magagaling, darating kaginhawan. Yung darating kaginhawan, yung gagaling ang karamdaman mo, mawala ang mga problema mo, magkaroon ng kapayapaan sa puso isipan, tagapagmana ka pa ng buhay na walang hanggan. At ang sabi ng Balang Kasulatan, huwag magulumihanan ng inyong mga puso. Ang mundo ngayon, nagugulumihanan na sa mga nangyayari, mga ibig ko. So, balit tayo ng mga tinubos sa ating malam na tayo, ng mga hinanap at nililigtas ng Diyos, tayo po kailanman ay hindi magugulumihanan sapagkat ang Banal na Espiritu na sa atin. Huwag magulumihan yung mga puso, magsisampalataya kayo sa Kanya. Sampalatayanan natin ating malapanon na tinuro sa atin ng ating dearly beloved of our parents in the Lord, the beloved children. Ang Diyos ay hindi nakikita, katulad ng electric pan nyo sa harapan. Naramdaman nyo yan, pero hindi nyo siya nakikita. Ganyan ang Diyos natin, makapangyarihan ng Diyos. Pag tumawag ka sa Kanya, pwede mo ngang utusan ang malapanoon. Pag sumusunod ka, sinasagawa mo ng 100% kanyang kalooban. Ang sabi sa 45, verse 11 ng Isaiah, command ye me, pag-utusan ninyo ako. Pero pag nag-utos tayo sa malapanoon, siguraduhin po natin na tayo po'y lumalakad ng katiwid-tiwiran, isinasagawa ang kalooban ng ating pinakamamalapanon. Everybody, praise the Lord! Kaya panghawakan po natin yung paghahanap sa ating kaligtasan ibinigay sa atin ng malapanoon. At pag nagawa natin yan, anong pangako ng ating malapanoon? Doon, sa lugar na yon ay wala ng pagluha. Wala ng kahirapan, wala ng kapighatian. Kindly last verse, dito po sa Revelation chapter 21, verse 4. Maganda na po mga wait, manunugtog. Amen. From the book of the Revelation, chapter 21, verse 4. And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away. God bless you. Apokalipsis Kapitulo 21, versikulo 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang pananabitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Oh, napakagandang pangako ng ating malapanoon. Everybody, praise the Lord! And that will be any time now. Rapture will take place any moment. Manibig ko, doon tayo dadalhin ang malapanoon sa lugar na yan. Doon wala ng pagluha, wala ng kapigatian, wala ng kahirapan, wala ng kamatayan. Doon, mga inibig ko, ang lalakaran natin, yung pinag-aaway dito sa mundo, yung ginto, lalakaran lang natin yung doon, mga inibig ko. Yung ating mga bahay doon na sinlaki ng mega mall, ang mansion natin, mga inibig ko. Mga ginto, mga diamante, mga inibig. Tayo po, mga inibig ko ay ilalagay ng Diyos sa isang lugar na hindi na tayo maagaw. Ganon tayo kahalaga sa ating pinakamamalapanon. Siya ang tumubos sa atin, mga inibig ko. Kaya pahalagan natin yung pagkahanap sa atin ng malapanon, yung pagligtas sa atin. Ibigay natin yung the best sa paglilingkod sa ating pinakamamalapanon. Kaya sabi ng Banal na Kasulatan, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Sabagat anak ng tayo na parito upang hanapin at iligtas ang nawala. Kaya so ito mga inibig ko, we're inviting all the beloved visitors to please come forward. Ngayon po araw ng kaligtasan, now is the day of salvation, now is the accepted time. Ngayon po araw ng kaligtasan, hindi po pinangakong araw ng bukas, mga inibig ko. Maging sa ating mga lovely webcast viewers. Tayo pala tayo tumayo, mga inibig ko. At minsan pa natin papurihan, palamsalamatan ating malapanoon, ating pong alalayan, ating mga bisita, mga inibig ko, habang ating inaawit ng papuring awiting ito, amen, praise God, gawin natin panalangin ang awiting ito, forever grateful, amen, praise God.